Sa pagpapatuloy ng kwento, may isang problema ang kinahaharap ang ating bida na si Zhang Ping dahil sa halos maubos na ang kanyang fire reserves at napakaraming kuneho pa ang bigla na lamang na dumating. Pinakita naman ng isang malaking kuneho na sobrang nagngangalit. Habang nangyayari iyon, naisip niya na hindi sapat ang apoy niya para i-activate ang pendant, at ang pagbabaka sakali ang pinakamagandang bagay na magagawa niya, kaya pinainit niya ang pendant upang humingi ng tulong kay Liu Sishan. Habang tumatakbo sa grupo ng mga kuneho, nabigla siya nang harangan nito ang kanyang mga dinadaanan, at nagsimula siyang palibutan ng mga ito, kaya naisip niya na nagko-koordinasyon ang mga ito para sa kanilang mga pag-atake, at nasabi niyang hindi ito maganda. Hindi nagtagal ay nagsimula na nga siyang atakihin ng lahat ng mga kuneho ng sabay-sabay gamit ang mga lason ng mga ito. At naisip ni Zhang Ping na wala na siyang pagpipilian kundi gamitin ang kanyang damit bilang isang kalasag upang mapawi ang unang alon ng mga pag-atake ng mga kuneho. Nang tatama na ang mga asid kay Zhang Ping, bigla na lamang na may isang pader ng tubig ang hamarang na nagligtas sa kanya. At napansin si Liu Sishan na dumating upang iligtas siya na ikinatuwa niya. Nasabi ni Liu Sishan na ang mga kuneho ay nagngangalit, kaya naman ay itinaas niya ang kanyang kamay, at nagpalabas ng tubig na mabilis na nagpaalon sa maraming bilang ng mga kuneho. Habang patuloy na inaalon sa tubig ay pinitik ni Liu Sishan ang kanyang mga daliri na nagdulot ng pagtigas ng tubig na parang isang yelo, habang ang mga kuneho ay kasamang napatigas. Namangha naman si Zhang Ping sa ginawa ni Liu Sishan dahil halos hindi niya magawang mapatamba ang maski isa sa mga grupo ng kuneho kahit na ibinibigay niya ang lahat ng mayroon siya. Nasabi naman ni Liu Sishan na saglit lang siyang nawala ay mayroon ng mga ganitong karaming kuneho. Kaya itinanong niya kay Zhang Ping kung saan galing ang mga ito. Ngunit si Zhang Ping na wala ding alam ay sumagot na hindi niya rin alam. Nang marinig iyon ni Liu Sishan ay sinabi niya na hindi na iyon mahalaga dahil kahit gaano man sila karami. Ang lahat ng mga ito ay matatapos ng sabay-sabay. Habang nangyayari iyon ay nabigla si Liu Sishan at nagtaka kung bakit hindi nila sila inatake. Ngunit may naisip siya na dahilan at inisip niya na dahil ito sa Alpha, ngunit nagtataka siya dahil dapat ay napaslang niya na ito. Dagdag niya pa na walang pakialam ang mga ito kung ano ang mga nangyayari sa kanilang paligid, dahil parang may isa itong bagay na pinagtutuunan ng pansin. Hindi nagtagal ay mabilis na umatake si Liu Sishan habang hindi nagpipigil sa mga ginagawa niyang pag-atake at ibinibigay ang lahat. At makalipas lamang ang ilang sandali ay naubos niya na ang mga caustic aqua bunny. Kaya pinagtuunan niya na ng pansin ang Alpha na nanigas sa tubig niya. At naisip na kung tama siya ang sagot ay nasa loob ng katawan ng Alpha na ito. Kaya agad niya nang sinira ang tubig, at nagsimulang hanapin ang isang bagay. At hindi rin nagtagal ay nahanap niya na ang kanyang hinahanap, at natagpuan ang tinatawag na spirit control ang pill. Nang marinig iyon ni Zhang Ping ay naitanong niya kung ano ba iyon. Ipinaliwanag naman ni Liu Sishan na gumagawa ang ilang organisasyon upang kontrolin ang mga mutated beast, at pinaghihinalaan niya na ang Beast Taming Zuzan ang may gawa nito, at nagtataka siya kung kumikilos naman na ba ang mga ito. Dagdag pa niya ang mga spirit control ang pill ay sinasabing naglalabas ng kakaibang aroma, na tanging low-level at mid-level na mutated beast lamang ang makakaamoy. At ang mga ito ay nakakaakit sa kanila at gusto nila itong kainin. At ang spirit control ang pill ay ibang-iba sa contract gem ni Zhang Ping. Ang mga beast na kumakain nito ay nawawala ng isipan, at nagiging ganap na sunod sa neuron sa taong kumokontrol sa tableta. Ngunit sa kung paano kinokontrol ng Zuklan ang mga mutated beast ay isang misteryo pa rin, at ang bagay na ito ay hindi matutunaw. Kung iiwanan nila ito dito, mas maraming mga mutated beast ang magiging mga puppet, at tiyak na may koneksyon ito sa pagitan ng tableta at sa pagwawala ng mga mutated beast. Kaya napagdesisyonan niya na mag-report at bumalik sa headquarters. Ngunit kung responsable man o hindi ang Zuklan, bago matapos ang investigasyon, magsasanay si Zhang Ping sa kanya sa labas ng city walls. Nang marinig iyon ni Zhang Ping ay hindi naman siya tumanggi dito. Naikinatuwa ni Liu Sishan, ngunit habang nag-uusap sila may isang misteryosong nilalang ang tila nakikinig sa kanilang usapan habang nasa likuran ng mga puno. Ngunit si Liu Sishan na hindi basta-basta ay tila naramdaman ang misteryosong nilalang, at biglang nagpakawala ng isang mabilis na pag-atake na Samira sa pinagtatagwan ng misteryosong nilalang. Ngunit ito ay bigla na lamang na nawala. Habang si Zhang Ping ay tinatanong siya kung ano bang meron,
sinagot ito ni Liu Sishan na wala, ngunit sa isip-isip niya ay kung imahinasyon niya lang ba iyon. Makalipas ang isang linggo ay bumalik ang eksena sa kuta ng mga Celestial Fox habang sinasabi sa kanya ng isang Celestial Fox na ang lahat ng mga Celestial Fox na naninirahan sa paligid ng kalye sa Craftsman ay nagtipon dito. Nang marinig iyon ng kanilang kamahalan ay sinabi niya na magaling. Ngunit naisip niya na ang mga pag-atake sa mga mutated beast ay nagiging mas madalas na. Pinagdudahan niya si Huang Zeming na maaring gawa niya ito. Ngunit naisip niya rin na hindi na iyon mahalaga dahil sa hindi siya dapat na umasa dito, at oras na para gumawa siya ng sarili niyang mga hakbang. Matapos ang kanyang desisyon na iyon ay sinabi niya sa mga Celestial Fox na dahil sa alam na nilang lahat na ang mga tao ay nakatuklas ng isang paraan upang makawala sa kanilang kontrol sa pag-iisip na nagdudulot ng matinding casualty sa kanilang mga kauri, at sa mga nakalipas na linggo. Naobserbahan niya na karamihan sa kanilang mga kasamahan na nahuhuli ay tumatakbo malapit sa Craftsman Street, at ang mga naninirahan sa lugar na iyon, ay malamang na isa sa kanila ang maaring maging susunod na target. Kaya kailangan nilang magdulot ng isang eksena at papaniwalan silang nahulog sa mga bitag, at paiisipin nila ang mga ito na tumakas sila, upang pilitin silang kumilos ng padalos-dalos, dahil sa kailangan niyang malaman kung sino talaga ang eksaktong kinahaharap nila. Nang marinig iyon ng kanyang mga kasamahan ay mabilis itong sumang-ayon sa kanilang kamahalan. Balik naman ang eksena sa labas ng city walls at habang kumakain ng damo ang kuneho. Bigla na lamang sumulpat ang ating bida sa itaas ng kuneho at mabilis itong inatake ng kanyang apoy kasabay ng Nightwalker niyang kakayahan at dahil sa ginawa niya ay nagsimula gumalaw ng maliksi ang mga kuneho. Naisip ni Zhang Ping na pagkatapos ng isang solidong pagsasanay sa isang linggo sa mga kuneho sa wakas ay naabot niya ang antas-anim. At hindi lamang iyon, ngunit ganap niya na ring na-master ang mga pattern ng mga pag-atake at kahinaan ng mga ito. At ang unang hakbang na gagawin niya ay i-neutralize ang mga pag-atake ng ranged acid nang hindi nakakakuha ng pinsala habang ito ay nagagalit. Dahil kapag ang mga ito ay galit, binabasa nila ang kanilang sarili ng acid charge para sa isang malapit na pag-atake at ang acid ay nakakasunog. Ngunit ito ay masyadong mabilis na nasusunog ng kanyang apoy upang maging nakakamatay. Ngunit kung gagamitin niya ang Scarlet Serpent Scale bilang panggatong, ang apoy ay hindi kailanman mawawala, at tatawagan niya ito bilang Fire Devourer 3 Flavors Through Fire, ngunit ito ay masyadong cringy para sa kanya. Matapos ang kanyang sinabi ay nagkaroon ng isang malakas na pagsabog dulot ng kanyang ginawa. Naisip naman ni Zhang Ping na nakakolekta siya ng maraming mga serpent scale sa panahong ito at ang mga ito ay nagamit niya na. Dagdag niya pa na sa dami ng kanyang mga napatay na kuneho ng sabay-sabay. Siguro naman magiging sapat na ito para mag-level up. Matapos iyon tinignan niya ang kanyang istatistika. At kagaya ng kanyang inaasahan nag-level up siya ng isa. At hindi lang iyon ay nag-level up din ang kanyang contract gem at hindi niya ito inaasahan dahil sa akala niya ay nakatali siya sa sarili niyang level. Ngunit kahit na pumunta siya mula sa level 4 hanggang level 6, wala pa rin nangyayari dahil sa nananatili ito sa level 4. At naisip na dahil siguro ito sa level niya ngayon. Dahil mas mahirap mag-level up ang contract gem, ngunit napapaisip siya kung ano kayang klaseng kapangyarihan ang makukuha niya sa pagkakataong ito. Hinihiling niya na sana may kaugnayan ito sa combat. Habang iniisip niya ang mga iyon ay hindi niya napansin ang isang madilim na enerhiya na tila naiipon sa katawan ng kuneho. Ngunit hindi rin nagtagal ay napansin niya na ito, na medyo ikinabigla ni Zhang Ping dahil sa hindi niya inaasahan na may buhay pa na kuneho. Ngunit si Zhang Ping na na-master na ang pattern at kahinaan ng mga kuneho ay sinabihan niya ito na sumugod hanggat gusto nito habang sinasabi hindi na siya katulad ng dati. Hindi nagtagal ay nagsimula ng salakayin ng isa't isa, habang sinasabi ni Zhang Ping na lumapit lang ito. Matapos iyon ay mabilis niyang inatake ang kuneho, ngunit ito rin ay mabilis na makaiwas. Napaisip si Zhang Ping na dahil kaya siguro sa madami siyang napatay ng mga kuneho ay bumalik ito upang maghiganti bilang mga espiritu, ngunit gayunpaman kahit na multo o demonyo ang mga ito, mamatay pa rin ito. Matapos niya bitawan ang mga salitang iyon ay mabilis niyang napatay ang kuneho ng napakabilis. Kaya ang kuneho ay nagsimula nang bumalik sa orihinal nitong anyo habang si Zhang Ping ay iniisip na hindi niya inaasahan na may ganoong teknik ang mga kuneho ito, ngunit bigla siyang may naisip na baka kinokontrol ito ng spirit control ang pill. Makalipas ang ilang sandali at kagaya ng kanyang inaasahan ay may nakuha siyang isang bagay sa bangkay ng kuneho.
ngunit nasabi niyang hindi ito mukhang isang spirit controlling pill. Nang naisip iyon ay nagsimula niya iyon suriin, ngunit ang kanyang pagtatangka na suri ay nabigo ng maraming beses. Kaya naisip niya na wala pa siyang nakikitang ganito na lumalaban sa pagsusuri sa mahabang oras. Matapos ang napakaraming kabiguan na suriin ang bagay ay matagumpay niya nang nasuri ang bagay na hawak niya. Tinatawag itong Nether Mist Essence, isang makapangyarihang essence ng kapangyarihan na nakakaimbak sa loob ng mga testicle ng isang Nether Mist Black Goat. Ang sinumang kakain nito ay magkakaroon ng hindi inasahang resulta. Bigla namang ipinakita ang playback ng Nether Mist Black Goat at pinakita na may kaharap itong maraming mga mutated beast. Makalipas ang ilang sandali ay nagsimula ng sumugod ang Nether Mist Black Goat gayon din ang mga mutated beast na lamang sa kanilang bilang. Hindi nagtagal ay nagsimula ang matinding laban sa pagitan ng mutated beast at Nether Mist Black Goat. Habang ito nagpapalitan ng kanilang mga atake, ay bigla namang nakagat ng mutated beast ang Nether Mist Black Goat na naging dahilan para ito ay mapasigaw. Habang kagat-kagat ng mutated beast ang Nether Mist Black Goat ay pumasok ang madilim na enerhiya sa ilong nito. Na naging dahilan para ito ay mapasigaw dahil sa tila ay inatake siya ng Nether Mist Black Goat sa loob ng kanyang katawan. At pareho silang namatay, at ang orb na ito ay nararamdaman niya bilang isang bagay na bihira, tulad ng wind gem na ibinigay sa kanya ni Cho Qiang. Ngunit nagtataka siya kung paano ay activate ang epekto nito, at ang direktang pakikipag-ugnayan dito ay hindi gumagana at hindi ito tulad ng huling paggising ng kanyang kakayahan noon, at nagtataka siya kung kailangan ba talaga itong lunukan, dahil ang bagay na ito ay lumabas sa Nether Mist Black Goat at kung iisipin medyo nakakadiri yun. Ngunit bigla niyang naalala ang mga masasamang nangyayari sa mga taong mahalaga sa kanya kagaya ni Su Jingyao at Wang Jimin, kaya naisip niya na ang isang mahinang katulad niya ay mayroon pang pagpipilian. Matapos iyon ay mabilis niyang nilunok ang Nether Mist Essence, na naging dahilan para siya ay mapasigaw habang lumabas ang maitim na enerhiya sa kanyang katawan habang bumabalik sa kanya ang mga alaala ni Su Jingyao bago ito mamatay. Sinabi nito sa kanya na ay pangako niya sa kanya na kahit anong problema ang kanyang kaharipan, dapat siyang mabuhay. Habang nakadapa sa lupa si Zhang Ping ipinangako niya kay Su Jingyao na hinding-hindi siya mamamatay. Hanggang sa hindi niya nauubos ang bawat isa sa mga hayop na Celestial Fox na pumatay sa kanya. Matapos iyon ay sinuri ni Zhang Ping ang kanyang istatistika at pinakita ang impormasyon sa bago niyang kakayahan na tinatawag na Nether Mist Body na nasa basic pa lamang ang antas dahil sa ito ay bago lang, at ang Nether Mist Body ay sumisipsip ng takot sa mga buhay na nilalang at ay convert ito sa isang nakokontrol na Nether Mist, at ang kasalukuyang reserba niya ay 2100s. At ang bawat punto ng Nether Mist na natupok ay bumubuo ng isang pisikal na pagpapakita ng Nether Mist na may pag-atake at depensa na katumbas ng 10% ng kanyang kasalukuyang antas na may maximum 1,000%, at ang isang kakayahan na nakatuon sa labanan sa mga oras na ito ay opensa at depensa sa iisang kakayahan niya. Na para bang ang kapangyarihan ay depende sa kung gaano karaming Nether Mist ang ginagamit ni Zhang Ping, habang iniisip ay napansin niya ang kanyang potensyal na paglago ay tumalon ng 3-star, at napapatanong din siya kung gaano kalakas ang Nether Mist Body. Habang abala sa kanyang pagsusuri ay bigla na lamang pamatak ang luha sa kanyang mga mata at nagsimulang umiyak na ipinagtaka niya, at naitanong niya sa kanyang sarili kung bakit siya umiiyak. Dagdag niya pa ang panghihinayang, saya, pagkabalisa, kalungkutan, sino ang nakakaalam? Gayun pa man, sa lalong madaling panahon ay sinabi niya sa kanyang sarili na magkakaroon siya ng lakas upang ipaghiganti si Su Jingyao. Habang iniisip ay may mga lalaki lumapit sa kanya at itinanong ng isang lalaki kung ayos ba siya. Habang ang iba niya namang kasama ay sinabi na umalis na sila dahil sa wala silang kinalaman sa kanya. Dagdag pa ng isa na kailangan nilang magmadali habang wala pang mga malapit na mutated beast. Unti-unting tumatayo si Zhang Ping ay sinabi niya sa mga lalaki na ayos lang siya habang hindi niya alam na naglalabas siya ng nakakatakot na maitim na enerhiya, na naging dahilan para ang mga lalaki ay mapatakbo sa takot at mapagkamalan na multo ang ating bida. Napansin naman ni Zhang Ping ang kanyang Nether Mist Reserve na tumaas, at napansin niya din kaya niyang sumipsip ng takot ng iba at ito ay nako-convert bilang mga Nether Mist, kaya nasabi niya na parang hindi ito normal na mist. At hindi rin ito masasabing enerhiya, ngunit maaari niya itong hubugin sa kahit anong gusto niya. Kaya napaisip siya kung gaano nga ba ito kalakas,
at napagdesisyonan na subukan ito sa pinakamababang pinsala at mabilis na umatake sa isang puno. Na naging dahilan para ito ay maputol ng walang kahirap-hirap na ikinabigla ni Zhang Ping dahil sa gumamit lang siya ng isang point sa Nether Mist ngunit ganto na ito kalakas. Matapos niyang malaman ang lakas nito maraming beses niya itong sinubukan sa mga puno, at dumating pa nga sa puntong ang puno ay magkahati-hati sa napakadaming piraso dahil sa ginawa niya kaya siya ay labis na naging interesado dito dahil ang mga bagay na tulad ng mantikilya, pagharang sa mga pag-atake, ang Nether Mist maasahan dito, at kung magagamit niya ito ng maayos, ang Nether Mist Body ang magiging trump card niya laban sa kahit na sa high-level mutated beast, ngunit sa ngayon, magpapalakas pa siya ng magpalakas sa tulong ng Purge Squad. Habang nagsasaya si Zhang Ping sa kanyang isipan ay bigla na lamang siyang tinawag ni Liu Sishan at mabilis na pumunta sa kanyang harapan. At agad nitong tinanong kung may nakaharap ba si Zhang Ping na isang Nether Mist mutated beast at kung nasaan na ito. Naisip naman ni Zhang Ping na ang pakiramdam na ito ay isang deja vu, at ito ay nagpapaalala sa kanya kay Chou Qiang. Sinabi naman ni Zhang Ping ang totoong nangyari dito, at makalipas ang ilang sandali, nabigla si Liu Sishan nang malaman niyang kinain ni Zhang Ping ang Nether Mist Essence, at agad na sinabihan si Zhang Ping kung naghahanap ba ito ng kamatayan, dahil sa kinain niya ang isang bagay na hindi niya alam, at alam niya ba kung gaano na siya kalapit sa pintuan ng kamatayan. Naisip naman ni Zhang Ping hindi naman yun ganoon kalala, dahil sa sinuri niya ito gamit ang kanyang kakayahan, dagdag niya pa ang call ng Nether Mist Essence, at kung magkaroon man ng problema, maaari niyang utusan ang kanyang sarili na iluha ito. Ngunit si Liu Sishan ay sinabi na paano naman kung hindi niya iyon magawa. At paano kung ito ay isang parasite, dahil sa mga sinabi ni Liu Sishan ay unti-unti nang kinakabahan si Zhang Ping at tinanong kung ang bagay na kinain niya ay mapanganib. Ipinaliwanag ni Liu Sishan na ang mga Nether Mist Beast ay mga nilalang na hindi kilala ang mga pinanggalingan. At ang mga ito ay walang tiyak na anyo at kadalasan naninirahan ito sa loob ng ibang mga nilalang, at ang Black Mountain Goat at Bullet Rabbit na binanggit niya ay malamang na mga puppet lamang na kinokontrol ng Nether Mist Beast, at kapag namatay ang host, nahuhulog ito sa mga organ at naghihintay sa kanilang susunod na magiging host, at ang point niya lamang ay ang mga Nether Mist Beast ay maaaring kontrolin ng kanilang mga nahahawaang host. Nang marinig iyon ni Zhang Ping ay kinakabahan niyang tinanong kung nangangahulugan ba iyon na ang Nether Mist ay kumapit sa kanya. Naisip naman ni Zhang Ping ang nangyari kanina na matinding sakit na naramdaman niya nang nilunok niya ang Nether Mist Essence. At napagtanto siya sa kanyang sarili kung iyon ba ang Nether Mist na nagsisikap na kunin ang kanyang katawan. Matapos ang pag-iisip ay tinanong kay Liu Sishan na dahil sa ayos naman siya. Ibig sabihin lang ba nito ay nabigo ito, agad naman itong sinagot ni Liu Sishan na hindi niya rin alam, at dahil sa natatangi si Zhang Ping, marahil mayroon siyang ibang uri ng halimaw na naninirahan sa loob ng kanyang katawan, isang bagay na lumaban at nag-alis sa Nether Mist Beast, o marahil dahil maaring ganap na malakas lang talaga ang kontrol niya sa kanyang sarili, kaya hindi siya naapektuhan kahit pa ito ay isang parasite. Ngunit kung mayroon nga talaga siyang anumang mutation, kailangan niya siyang putulin na ikinabigla ni Zhang Ping habang humihingi ng paumanhin. Habang nangyayari ang mga iyon ay bigla na lamang may isang gagamba ang sumulpot sa harapan ni Liu Sishan na ikinatakot nito dahil sa pag-aakalang ito ay isang malaking gagamba at agad na napayakap kay Zhang Ping dahil sa takot sa mga insekto, at nakiusap na ilayo ang gagamba sa kanya. Naisip naman ni Zhang Ping na takot pa rin pala si Liu Sishan sa mga insekto, tulad noong mga bata pa sila. Pinakita naman ang isang flashback ni Zhang Ping at Liu Sishan noong bata pa sila. Habang tahimik na nagbabasa ng libro si Liu Sishan ay bigla na lamang na dumating si Zhang Ping dahil sa may gusto itong pinakita kay Liu Sishan. Nang makita ito ni Liu Sishan sa malapit ay takot itong natakot at nakiusap kay Zhang Ping na ilayo niya ang insekto sa kanya. Bigla namang nakatakas ang insekto na nahuli ni Zhang Ping, na ikinalungkot niya dahil ang bago niyang nahuling kaibigan ay tinakot ni Liu Sishan. Naawa naman si Liu Sishan kay Zhang Ping dahil sa ang dami naman nilang kasama sa orphanage na pwedeng maging kaibigan. Pero bakit mas gusto niya maging kaibigan ng mga insekto? Malungkot na sinabi ni Zhang Ping na dahil aalis din naman ang lahat sa orphanage balang araw, kaya ano ang gagawin niya? Niyakap naman ni Liu Sishan si Zhang Ping at ipinangako dito na kahit anong mangyari palagi niya siyang magiging kaibigan. Na malaman iyon ni Zhang Ping ay natuwa at sinabi kay Liu na wala nang bawian.
Balik naman ulit sa kasalukuyan at nabigla si Liu Sishan ng yakap-yakap ng ating bida kaya agad niya itong tinulak habang tinatanong kung bakit niya siya niyayakap ng mahigpit. Agad naman na bumalik si Liu Sishan sa kanyang sarili, habang sinabihan niya si Zhang Ping na kailangan niya itong tandaan, at dito sa mga wild ay hindi niya dapat maliitin ang panganib ng isang bagay na hindi niya pa nakikilala, dahil walang bagay na libre bilang isang tanghalian sa mundong ito. Dagdag niya pa maaring maswerte siya sa pagkakataong ito, ngunit hindi niya dapat ibaba ang kanyang guard, kapag nakatagpo siya ng mga katulad na bagay sa hinaharap, at wag niya itong kakalimutan. Nang marinig ni Zhang Ping ang mga payo ni Liu Sishan at naisip niya na akala niya noon naging iba na ito, at naging cold pagkatapos niyang sumali sa Purge Squad, ngunit mali pala ang kanyang hula, dahil sa ito pa rin si Sisi. Ang Sisi na palagi siyang hinahanap, kahit na hindi niya ito pinapakita. Bigla namang tumunog ang pendant niya senyales na may tumawag, agad niya naman itong sinagot, at makalipas ang ilang sandaling usapan, sinabi naman ni Liu Sishan na tapos na siya sa pag-iimbestiga at ang espesyal na pagsasanay ng ating bida ay pansamantalang tapos na, dahil sa kailangan na nilang bumalik sa Pearl City. Tinanong naman ni Zhang Ping kung ano ang nangyari, sinabi naman ni Liu Sishan na ang team leader na si Jinbo at malubhang nasugatan ng mga Celestial Fox. Kaya kailangan na nilang bumalik at magbigay ng suporta. Nang malaman iyon ni Zhang Ping ay nabigla siya dahil sa pagkakaalam niya ay napakalakas ni Jinbo at maski rin pala ito ay nasugatan. Habang naglalakad ay naitanong ni Zhang kung bakit hindi sila tumawag para sa backup, at binanggit ang investigation team sa labas ng lungsod at iba pang mga lungsod. Ipinaliwanag naman ni Liu Sishan na hindi sila maaring ipagsapalaran ang pag-alerto sa mga ito sa kanilang presensya at saka ang mga bagay ay komplikado sa labas ng lungsod, kaya ipapaliwanag niya na lang sa daan.